Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng opinion, reaction itong post ang balita ngayon tungkol sa pahayag ni Senate President Soto na mas malala daw ang flood control corruption panahon ni PRRD kaysa ngayon. Sinagot siya ni Congressman Barsaga. Ito, siguro hindi mo rin naiintindihan pinagsasabi mo. Nagbigay reaksyon ni Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga matapos igiit ni Senate President Tito Soto na ang kasalukuyang investigasyon sa flood control projects ay nagsilbing catalyst lamang at mas malala raw ang anomalya noong Duterte administration. Ayon kay Soto, ito yung exact word ng Senate President. Ang catalyst dito yung nabuko sa Marcos admin. Ang nangyari tuloy, when you look back, okay, paglingon mo, mas matindi pala at doon pala nagsimula ang malalaki doon sa 2016 to 2022. Ito lang ang dahilan kung bakit nabuko at nabisto. Sa kanyang official Facebook, binaliwala ni Representative Barsaga ang tila pagsisikap ni Soto na ibaling ang usapan palayo sa kasalukuyang administrasyon. Ito ang post ng matapang na kongresista. Magre-reply sana ako, kaso hindi ko na maintindihan ang pinagsasabi mo. At siguro, hindi mo na rin naiintindihan ang pinagsasabi mo. Ang kanyang reaksyon ay tila sumasalamin sa agam-agam ng publiko. Bakit itinuturo ni Soto ang nakarang administrasyon kung ang garapalang anomalya ay sumambulat mismo sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon? Habang papalapit ang malawakang kilos protesta kontra korupsyon, lalong tumitindi ang hinala na imbes na magbigay linaw, tila mas lalo itong nagdudulot ng kalituhan at hinala na may politikal na motibo ang pagbaling ng sisi sa administrasyon ni PRRD. Okay. So ito po, labanan na po ito, nasa Court of Public Opinion. Gusto nilang ibaling ang sisi doon sa Duterte administrasyon. Bahala na ang taong bayan na manghusga sino ang mas masama na administrasyon, Duterte o ito ngayon. Maalala ko tuloy yung interview ni Ma'am Lucy Cruz Valdez kay Attorney Gonzo. Tinanong, ano ang mas corrupt? Previous administration o ngayon? Sabi niya, hindi na nag-isip. Champion of champion ngayon. This is the most corrupt. Ito ngayon. Most corrupt. Sino ang nagkaroon ng most corrupt budget in our nation's history? Di ba ito? Ang 2025 budget. Most corrupt. Pati mismo si Senator Lacson nagsabi, most corrupt. Senator Frank Dillon, mas corrupt. Professor Cielo Magno, most corrupt. Kahit mga businessmen, mga sinasabi nila, most corrupt. Tapos, ibabaling nyo ang sisi kay Duterte na mas malala. Come on! Bring it on! At depende na sa taong bayan. Basta ko, personal experience ko ito panahon ni PRRD, napakaganda. Hindi naman hindi naman santo, may narinig akong usap-usapan ng mga kontraktor.
panahon ni PRRD, meron din daw kickback commission. Hindi nawala. Kailang pinayagan lang 5%. In extreme cases, 10%. Kailang karamihan, 5% lang. Yan lang. Kaya, dahil maliit lang yung komisyon, magaganda ang project. Kaya yung kalsada papunta sa aming farm, sa paanan ng Mount Kitanglad sa Bukidnon, ang ganda ng pagkagawa. Kasi ang narinig namin sa mga kontraktor, ayusin namin ito kasi kung hindi namin ayusin ang pagtrabaho, hindi kami babayaran ni Digong. At totoo nga, nung natapos na, in-inspect, quality control, may mga portion sa kalsada na siguro kulang sa timpla, pinabakbak ng gobyerno, pinasira at sinimento ulit. Nagtaka ako nga, bagong tapos. Sinisira na naman, kailang small portion lang. Yung pala, bagsak sa quality control. So, nung naayos na, ayun, nabayaran yung contractor. Ganon ang aking experience panahon ni ganon din sa yung kaibigan ko sa Mountain Province. May flood control project doon. Ang laki yung ilog. Nung last year kasagsagan ng bagyo sa Bicol, pinadala niya ako ng picture. Sabi niya, Kabsat. Kasi Igorota Kabsat, ito yun. Tingnan mo yung bayan namin, ang laki ng ilog. Mabuti na lang at magandang pagkagawa yung flood control project panahon ni Tati Digong. Takot yung mga kontraktor na hindi ayusin dahil isusumbong namin siya sa 888 at saka hindi siya babayaran, yung kontraktor hindi babayaran kung pangit ang pagkagawa. Kaya ang ganda ng aming flood control project panahon ni PRRD. Ganoon. Mga actual examples. Tapos sasabihin nyo ngayon na malalang korupsyon, sige lang, bahalang taong bayan. Kung sino ang paniniwalaan, ituloy nyo lang. You cannot bring a good man down. Hindi perfecto si Tatay Digong, but ako mismo saksi sa mas malayong magandang nagawa niya para sa bayan kumpara ngayong administrasyong ito. The worst president we ever had. Ito na ngayon. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil excuse me. Ang income natin sa channel nito is pantulong natin sa tribo. Nagbibigay tayo ngayon ng livelihood assistance sa kanila. Nagpapatanim tayo ng saging lakatan at Arabica coffee. So, panoorin nyo ang video na ito. Ano ko sa saging lakatan ni Manoy Sidrino nga namunga na. So muna ni ang iyang saging lakatan nga namunga na iyang pagaputoson para nga sinaw ug maayo ang iyang bunga. So pila na Manoy kasipi gani Manoy? Siyam. Siyam. So daghan gyud ang iyang bunga kay siyam man gyud kasipi. Gisandayan na gyud kay taas kayong saging ang lakatan kay tambok man gud. Sa Ginoo kay inuno ng akong saging. Dako kaya salamat sa Kay naman salamat sa nagsuporta nga mapadayon among pagpananom. Salamat kayo sa nagsuporta. Padayong ang atong pagpananom, so salamat gid kay sa Ginoo nga namunga na among saging lakatan ug karon na nasad ko sa saging lakatan ni Manoy Iking. So siyam gyapon ni siya ka sipi. So daghang gyud ang mga bunga sa among saging lakatan. So muna ni ang iyang unang tanom. Ang tanom ni Manoy Iking saging lakatan 180 ni siya. So daghan na gyud sunod-sunod na gyud ang pagpamunga sa among lakatan. Karon mo upod ni ang saging lakatan ni Manoy Boy nga namunga nagihap. So pito ni siya ka sipi ug iyaha. So sunod-sunod na gyud ang pagpamunga sa among lakatan gyud. Ang among lakatan namunga na. Salamat gyud sa Ginoo. Salamat sa nagsuporta. Salamat pod.
karon maupod ni ang among saging lakatan nga namunga na. So salamat kay sa Ginoo sa suporta.